God bless you, beloved preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, mighty Jesus. Salamat, mahal na Pinoon, sa iyong matamis at banal na presensya, yung pinadama sa basa amin. Maraming salamat sa paglangis sa pag-awitan, sa mga patuto, sa mga awitin na Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists. Salamat sa pagbibigay, salamat sa mga matatapat. At sa pag-aaral salita, ikaw magpala, mahal na Jesus, sa ganakil ako magawa, umasa lamang sa inyo. Bless us once again, Lord, sa unang dalang mga pastor. Pagpalain mo salita. Bless us once again through your word, O God. Abi sinasaway lahat, yung nagkaaway. I bind you of Satan, demons, unbelief, and doubts. Cast out. Right now, in the name of Jesus, in the name of dearest Jesus, amen and amen. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Uri natin malapin yun. Una sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Jesus Christ, the only Savior, the King of Kings and the Lord of Lords. And I'd like also to give double honor and respect to beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, ating ginagalang na pastor, the loving God's end-time prophet. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Rina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ang ating mga beloved workers, beloved preachers, mga instrumentalists, mga web, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, tinamahal. Magandang hapon po. Purihin natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kindly, pakibukas sa ating mga banal na kasulatan. And before we read the Word of God, I'd like also to greet advance happy birthday to my beloved sweetheart. Praise the Lord. Salamat sa ating mga Panginoon. At despite sa maraming mga kapigatian, andito pa rin tayo. Buhay ang Diyos natin. The Lord is changing our sorrows into joy. Ganyan ang mga Panginoon. May makalungkutan tayo minsan sa paglilingkod natin, pero pinapalitan ng ating malapino ng malaking kagalakan. Amen? Purihan natin malapino kindly. The book of Malachi, chapter 4, verse 5 up to 6. Then pakihandad the book of Prophet Joel, chapter 2, verse 31 up to 32. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Propeta Malakias, Kapitulo 4, talatang 5 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias, na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Very clear ang sinasabi ng masulatan. Before the rapture of Jesus Christ will be sending Elijah the prophet. Ano sinasabi dyan? Susugo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan na Panginoon. Pag sinabing dakila at kakilakilabot na karawan, that is the second coming. Our Lord Jesus Christ. Ang araw na yan ay dakila at kakilakilabot. Dakila, that is the great because the redeemed will be joining to the Lord in heaven. Amen? And dreadful because the unbelievers will be punished and will be destroyed at that day. Kaya kung tutuusin, tayo talagang pinagpala. Wala nang iba. Amen?
Because we believe the gospel of Jesus Christ. If you believe the gospel, you are so blessed. Because the gospel is the power of God unto salvation. Pagliligtas hindi lamang sa impyerno, pagliligtas sa lahat ng mga kasamaan sa mundo. Kahirapan, karamdaman, kaya ka iligtas ng Diyos. Because you believe the gospel of Jesus Christ. Actually, minamahal, ang buhay ng tao ay nakapaikot lamang sa Ebanghelyo. All the people in the world, what is happening in the world, ano yung pinakasentro nangyayari sa mundo, anong pinakasentro ng programa ng Diyos sa Biblia, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ito ang pinaka pag-asa ng buong mundo. The only hope of the nations of the world is the gospel of Jesus Christ. Walang imposible pag naniwala ka sa Ebanghelyo. Nothing will be impossible to you. Kahit anong klaseng problema, kahit anong kalaking mga kahirapan o karamdaman, lahat yan ay kaya solusyonan if you believe. Naniwala ka sa Ebanghelyo, natin malaki. Higit sa lahat, kaligtasan ng kaluluwa. Mula sa kamamakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Nga, dito sa binasa natin, He will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Why Elijah is sent before the rapture and before the second coming. Bakit si Propeta Elias ay isusugo? Sa Biblia, minamahal, 5 beses lumitaw si Elijah the prophet. Una, physically, lumitaw siya, but later on, yung kanyang spirit na lamang pumasok doon sa mga sugo ng Diyos. 5 times. Diyan sa Old Testament, una lumitaw sa chapter 17 ng 1 Kings o 2 Kings. Hindi natin basahin yan. Lumitaw si Elijah the Tishbite. Si Elias lumitaw. Isang tao na nilangisan ng Diyos ang tawag sa kanya, the prophet of fire. Elijah was called the prophet of fire. Propeta ng apoy. Bakit siya tinawag na propeta ng apoy? Meron mga taong gustong saktan siya, gusto siyang patayin. Then Elijah called upon the Lord, then the fire of God came down from heaven and consumed those enemies of God. Yan ang malino. Kaya tinawag siya na propeta ng apoy dahil nung siya'y gustong saktan, siya'y nanalangin, tinaas ang kamay, bumaba ang apoy sa langit, yung mga taong gusto siyang saktan at dakpin, tunupok sila ng apoy. And it could happen in our time today. Hindi po nababago yan, prinsipyo na yan. Pag ang tunay na iglesia, nandun ang tunay na propeta, at tayo ay totoong iglesia, walang pwedeng manakit sa'yo. Hallelujah! Everlasting praise the Lord! Wala kang katakutan, mga masama, mga antikristo. Hindi nila kaya ang iglesia. Kung sila'y sasaktin ang iglesia, bababang apoy, at sila'y tutubukin in the name of Jesus. Because Jesus is power, Jesus is God, the Church of God is built on the rock, and that rock is no other than Jesus Christ. Ang iglesia ay tinayo sa ibabaw ng bato. At ang bato na yan, walang iba, sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Narinig yung patutuo ng kapatiran natin kanina, beloved Brother Ivan, if I were not mistaken, kanina. Doon mo makita, sabi nga, sa Diyos, laging oo. Walang hindi sa Kanya. Ganon ang ating mga Pinoon. Basta nagpupumilit ka, nagsusumikap ka, walang hindi sa Kanya. Laging oo. Basahin mo na natin bago tayo magpatuloy. The book of 2 Corinthians chapter 1, verse 19.
Dito po sa aklat ng mga unang taga-Korinto, kabanatang 1, ang talata po ay 19. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako si Silvano at si Timoteo, ay hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Palakpakan natin malapeno. Laging oo. Walang hindi sa Kanya. Kasi tunay kang anak ng Diyos eh. Walang hindi sa Kanya. Basta humingi ka, basta nakabubuti sa'yo, lahat yan, oo, ang sagot ng ating malapeno. Yung nga lang, kailangan lumaban ka sa mga hadlang. May hadlang sa pagpapala, may hadlang lahat ng mga hiningi mo, hinahadlangan ng kaaway. Ngunit pag nagpupumilit ka, walang hindi, laging oo sa mahal na Panginoon. May linaw yan sa banal na kasulat. Yan, nalinaw binasa natin. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na pinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at Timoteo, si Pablo kasi nagsasalita dyan. Yun mga kasama niya, sina Silvano, sina Timoteo. Kasama niya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Laging oo. Amen? Laging oo sa kanya. Basta mapilit ka, itong tanda natin, mapilit ka na tumatawag. Hindi ka sumusoko, laging oo ang sagot ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, itong bakit si Elijah ay ipapadala, Prophet Elijah? So 5 times lumitaw si Prophet Elijah sa Biblia. Una, si Elijah bilang tao. Then, nung siya ni-rapture, si Elijah po hindi dumaan sa libingan. Dalawa lang pong tao sa Biblia ang hindi lumaan sa libingan. Si Prophet Elijah saka si Enoch. Dalawa lang po yan. So that is the type of the rapture. Ganun din po, Iglesia ngayon sa panahon natin, pagbalik naman na Panginoon, during, sabi ng iba, the rapture will take place during the pandemic. Pwede. Ang pagbalik naman na Panginoon sa rapture, ang mga Kristiyano katulad natin, katulad ninyo, nagpupuri, laging matapat, laging mainit, naglilingkod, hindi na dadaan sa libingan, diretso na sa langit, sa piling ng mahal na Panginoon. Ikalawang paglitaw ni Elijah ay true prophet Elisha. Kung basahin mo, hindi natin binabasa lahat para mabilis tayo. Yung nawala si Elijah, ang kanyang espiritu ay lumipat doon kay prophet Elisha. Di ba? Yan po, limang beses. Then, prophet Elisha, kasunod dyan, ay lumitaw si John the Baptist. Mamaya, bababasa natin yan. Sino si John the Baptist? Juan Bautista sa Bagong Tipan. Yan din po ay Elijah. Spirit of Elijah. Bababasa natin yan. So, pangatlo yan. Pang-apat, before the rapture. Bago magdahil ng bandal, lilitaw rin ang Spirit of Elijah. Yun ang anong purpose? Para panumbalikin ang mga panampalataya ng anak ng Diyos. Diba? So, praise the Lord! Kasi pag hindi manumbalik ang ating panampalataya, yung kainitan natin na paglilingkod, hindi tayo makakasama sa rapture. Dapat may mangangaral na matapang. Dapat may mangangaral ng buong kabanalan. Dapat may mangangaral na lalaban sa kasamaan. Para mga anak ng Diyos ay matagumpay at magmamana na buhay na walang hanggan. Sino ang matapang nangaral? Walang iba ang ating mga pastor. The prophet of God in the end time. Amen? Purihin mga Panginoon. Ang purpose why Elijah will be sent is sa verse 6 ng Malakias 4. Ano sabi niya? At kaniyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak. At ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa.
So medyo malalim yan. Paano balikin? Ibig sabihin, and he shall turn the heart of the fathers. Sa ibang translation sa Biblia, and he shall turn the faith of the fathers. Hindi lang po yan tinutukoy na biological fathers o biological children na tinutukoy po yan. Hindi po yan. Hindi lang po. Bukod sa biological, may mas malalim. Ibig sabihin, pananampalataya. Sa mga anak ng Diyos. Panumbalikin ang panampalataya ng ama sa mga anak. Ibig sabihin, ama. Ang tinutukoy dyan, di natin inisa-isa. Ang tinutukoy dyan na ama, yung ating Old Testament fathers, the patriarchs fathers. Yung mga patriarka sa lumang tipan na sila po yung malakas yung pananampalataya. Sina Abraham, sina Enoch. Marami po dyan, the patriarchs fathers sa Old Testament. Then, ang pananampalataya ng mga anak sa mga magulang. Ang tinutukoy dyan, yung mga anak ng Diyos sa panahon natin ngayon, pababalikin ang kanilang pananampalataya sa mga magulang, sa apostolikong magulang. Sino po apostolikong magulang natin? Walang iba, kundi mga apostol. Amen? Diba? So praise the Lord. Kailangan ibalik ang ating paglilingkod sa paglilingkod katulad ng mga apostol. Ibabalik yan. Kung hindi yan ibabalik, wala po makakasama sa rapture. Malinaw sa Biblia. Ano ang apostolikong panampalataya na noong araw sa aklat ng mga gawa? Ang mga tao nagsigaling, ang mga pilay nakalakad, ang mga Kristiyano laging napupuspos ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ng Lord. Amen? Yun po ang apostolikong panampalataya. And that is happening in the church today sa tunay na gawain ng mga Pinoon dito sa Jesus Miracle Crusade. Sa bangunan ng Man of God, ating mga pastor, dito po yan nagaganap. At yan po ay lubusan pa magaganap bago sa rapture. There will be a great revival before the rapture will take place. Pinag-aralan natin ng Friday, mangyayari yan pag ang mga Kristiyano ay wala nang mapuntahan, hindi na ka na makapunta, hindi ka na makabili, hindi ka na makatravel anywhere in the Philippines or in the world. Pag wala kang tatak ng hayop, hindi ka na makapunta. Ang mangyayari sa atin, katulad sa mga gawa, nagsama-sama na lang sa isang lugar sila. Mangyayari po yan. Pag nagsama-sama sa isang lugar, wala tayong mapuntahan, magkaroon po ng dakilang revival. Then the rapture will take place. Amen? So praise the Lord. Yan po ang pattern ng Biblia. Yan ay magaganap 100%. Nagsisimula na. Darating isang araw, magugulat ka na lang. Hindi ka na makapunta kasi karatig bayan mo lang. Kaya ang gagawin ng Man of God, mga pastor, magsasama-sama tayo. Inanda na ang lugar. Mayroon nang hinanda ating mga beloved parents in the Lord. Beloved family. Na lugar na magsama-sama ang anak ng Diyos. Para tayo ay maghihintay. At lahat tayo marirevive sa lugar na yan. Nakasulat sa Biblia. Para lahat ng mga sakripisyo ninyo, hindi po masasayang. Kasi kung hindi po yung mangyayari, maraming may iwan. Pero salamat sa Diyos, hindi nakalimutan ang inyong mga gawa, ang inyong pagsisikap, ang inyong paghihirap, hindi nakalimutan. Kaya tayo'y magsama-sama at dadagitin ng ating mahal na Panginoon. He will turn the heart of the fathers, of the children to their fathers. Ibig sabihin yan, panumbalikin ko ang panampalataya, ang mga anak ng Diyos sa apostolikong mga magulang. Yan po yan. Na-discuss natin yan before. Kasi kung hindi mangyayari yan, ang sabi dyan, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Baka ako'y dumating at saktan ang lupa ng pagkawasak. Another term sa Biblia ng curse is destruction. Lest I come and smite the earth with a curse. Or lest I come and smite the earth with complete destruction. Yan po ang meaning. Pag hindi manumbalik ang panampalataya ng anak ng Diyos, sabi niya, babalik ako at wawasakin ko ang lupa. Walang matitira. Pero salamat dahil babalik tayo sa ating kainitan, mawawasak man, pero hindi lubusan mawawasak. Hindi lubusan. Bakit?
para pagbalik na dito, maghahari ang anak ng Diyos kasama niya na 1,000 tao. Amen? Maraming beses na minamahal na ang mundo ay dapat binagsakan na ng malalaking asteroid, pero hindi po nangyayari. Kitang-kita na naman sa Amerika ng mga telescope na babagsak na tatama talaga sa mundo natin yung mga asteroid. Pero dumilihis. Bakit? Nandito ang tunay na naglilingkod sa ating malapit. Luke chapter 1 verse, Joel chapter, the book of prophet Joel chapter 2:31 up to 32. Sa libro ng Joel, Kapitulo 2, versikulo 31 at 32, ganito po ang sinasabi. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. 32. At mangyari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doon yung mga katanan, gaya ng sinabi ng Panginoon at ang nangaglabi sa yaon ng mga tinawag na Panginoon. Amen. And the sun will be turned, the sun shall be turned into darkness, and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Inulit na naman yung kakilakilabot na araw ng Panginoon. Bago dumating, sabi doon, the sun shall be turned into darkness. Magdidilim ang araw, ang bituin magiging kulay dugo, bago ang kakilakilabot na araw ng Panginoon dumating. Marami po diyang interpretation. One of the interpretations, bakit ito magdidilim ang araw, ang sabi ng mga expert nag-aral dyan, dahil sa pagsabog ng mga nuclear bombs. Masyadong matindi yung pagsabog ng nuclear bombs. Matindi yan, nuclear weapons. Na nandiyan nakaredy, Amerika, Russia, China, marami silang nuclear warheads. Palilipa rin yan pag nag-Third World War. Pag pumutok yan, napakalakas ng sabog yan. Ilang araw bago mawala yung mga debris sa kalawakan. Kaya magdidilim. Pwede yun mangyari. Verse 32, and it shall come to pass, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Dapat talaga tumatawag ka palagi sa pangalan ng Panginoon. Amen? Tumatawag tayo lagi. Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon. At sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. For in Mount Zion and Jerusalem shall be deliverance, nangakatanan. Malabo kasi yung pagkasulat Naroon yaong nangakatanan. At sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Mga nalabi. Ibig sabihin, nalabi, naiwan, hindi namatay sa kahirapan. The greatest tribulation, na tinutukoy dyan. Lagi natin pinag-aralan, dapat alam natin ang mayayari sa mundo. Kahit anong oras ngayon, dadagitin ang mga banal. Then, magkakaroon ng gulo dito sa mundo, maghahari ang Antikristo, lahat tatatakan ng mark of the beast. Pag may tatak ka, pag wala ka tatak, hindi ka makabili ng pagkain, hindi ka makanegosyo, hindi ka makabiyahe. Yan po mangyayari dito sa mundo. After the rapture. Then, magkaroon ng gira dito, Third World War, maghahari ang Antichrist. 3 taon at kalahati. Pagkatapos 3 taon at kalahati, babalik para Panginoon.
At mayroon pang matitirang tao. Kahit papaano may natira. Na mahal? Lahat ng matitira na yan ay maliligtas. Amen, so praise the Lord! Pero nakakatakot, maiwan dito. Sabi nga natin mga pastor, pag naiwan ka sa rapture, there's only one chance for you to be saved. Isa lang ang chance mo para maligtas ka. Pugot ng ulo, yun lang. Kasi dito, pag hindi ka magpatatak, hindi ka magpaganito, pupugutan ka ng ulo. Inuunti-unti na ngayon. Una muna, hindi ka makabili ng pagkain, hindi ka makatravel. Then, katagalan yan, pupugutan ka ng ulo. Pag wala ka, hindi ka tatanggap ng kanilang sistema. Hindi ka maniwala. Unti-unti yan. Pero salamat sa mga Panginoon, ang totoong iglesia ng Diyos, bago mangganap yan, yung sobrang kahirapan, dadagitin na, sasapiling na ng ating mga Panginoon. Palapakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Kaya manak ng Diyos, tiis-tiis lang talaga. Pag may pagsubok, pag may katisuran, huwag kang tumingin. Huwag mo isugal mo kaligtasan mo sa mga bagay na pansamantala sa mundo. Because salvation is the greatest matter of importance. Yan ang pinakalabalagang kayamanan mo sa mundo. Yung sasama ka sa pagdagit ng mabanal. Kaya huwag mo ipagpalit. Kahit may mga trials dito, mainit ka, maglingkod. Tuloy ka sa pagpuri, pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, sinamahal, ay hindi po basta-basta yung pagkatawag sa atin. We are called by the highest calling. Sabi na balang sulatan, highest calling. Mataas ang pagkatawag sa inyo, sa atin lahat. Hindi basta-basta ang pagkatawag. At hindi tao ang tumawag sa atin lahat. Diyos na buhay, the Lord of hosts, ang Panginoon ang tumawag sa atin lahat. Panginoon na makapangyarihan, mahal na Panginoon na gumawa ng langit at lupa, yan ang tumawag sa atin. Pinahintulot na mayroon kang mga pagsubok para sa Kanya ka magtiwala. Para di ka magtiwala sa sarili mong karunungan, it is permitted that the trials will come to the Christians para ikaw ay maging dalisay ang panampalataya. Dahil ang ating tahanan, we're looking for a home that was not made by man. We're looking for a city. Sabi ng Biblia, hindi tayo naghanap ng syudad na gawa ng tao. Tayo naghanap ng syudad na gawa ng Diyos. We're looking for a city whose maker and builder is God. Ang syudad na ating pupuntahan, hindi po ginawa ng tao. Ang gumawa mismo, Diyos na makapangyarihan, yan ang gumawa. Kaya nga sina Abraham, nung sinabi ng Panginoon, umalis ka sa lugar na yan at pumunta ka sa lugar na ituturo ko. Hindi sila nag-atubili. Karakadaka sila'y sumunod. Iniwanan nila lahat. Sabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi alam ang pupuntahan. Ngunit, sumunod. Bakit? They are looking for a city which has foundation, whose builder and maker is God. Dapat ganun tayo. Ganun ka na ng mindset natin ganyan. Tayo'y naghanap ng syudad na hindi ginawa ng tao. Hindi ang gumawa, ang Diyos na buhay sa langit. Dapat ganun ang mindset natin. Dapat ganun ang mindset natin. Para Kristiyano kang mainit palagi ng nililingkod sa malapit. Sabi ng Biblia, do not love the world, neither the things that are in the world. Malino sa mansulatan. Huwag mong ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na sa sanlibutan.
Sapagkat kung sino man ang umiibig sa libutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kaya dapat ang pinakaunang nasa mind natin palagi, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Ang mga pagpapala na kailangan mo. Minsan kasi maraming mga tao, nag-alala sa kanilang buhay. Mga pagpapala na kailangan nila, gusto nila makamit. Hindi po masama yan. Hindi po galit ang Diyos sa pagpapala mo. Galit lamang siya kung ang pagpapala mo ay mas mahalaga sa iyo kaysa paglilingkod mo sa Kanya. Nilalabag mong kalooban ng Diyos dahil sa pagpapala, galit ang Diyos. Pero unahin mo siya kahit may kahirapan. Tuwang-tuwa sa ibigay sa iyo ang maraming pagpapala. Amen? Ibasa, praise the Lord. Uli natin malapay, no? Kaya nga, sinabi dyan, the book of Isaiah chapter 2 verse 6 up to 9. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanatang 2, talata 6 hanggang 7. Sapagkat iyong binayaan ang iyong bayan na sambayanan ni Jacob, sapagkat sila'y puspos sa mga kaugaliang mula sa silanganan at mga engkantador gaya ng mga Pilisteo, at sila'y nakakipagkamay sa mga anak ng mga taga-ibang lupa. Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto, ni walang wakas ang kanilang mga kayamanan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo, ni walang katapusang bilang ang kanilang mga karo. Tuloy. Sa 8, ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. At ang mga taong hamak ay yumuyuko, at ang matataas na tao ay nabababa. Kaya't huwag mong patawarin sila. Pumasok ka sa malaking bato. Okay. Isa-isahin natin. Ano sabi diyan sa verse 6, chapter 2 ng Prophet Isaiah? Sapagkat iyong binayaan ang iyong bayan na sambahayan ni Jacob. Binayaan daw, pinabayaan. Iniwanan ng Diyos yung bayan niya, sambahayan ni Jacob. Anong dahilan? Sapagkat sila ay puspos ng mga kaugaliang mula sa silanganan. Ano ibig sabihin? Kaugalian mula sa silanganan. Ano ibig sabihin? Mga kaugalian, hindi kaugalian ng Israel, yung tinutukoy. Taga-ibang lugar, taga-ibang bansa. Kung sa ating panahon, mga kaugalian sa sanlibutan. Yan po. Kaya sila pinabayaan ng Diyos yung Israel ng araw dahil sila ay nakipagkaisa sa kaugalian ng mga bayan sa silanganan, mga heathen nations. Mga bansa na hindi naglilingkod sa Diyos. Mga bansa na ang Diyos nila ay bato, semento. Sa panahon naman natin, tayo po yung Israel. Tayo po yung modern Israelites. Dapat, hindi rin tayo maki-isa sa kaugalian ng mga tao sa mundo na ito. Ayan, mga engkantador, gaya ng mga Pilisteo, at sila ay nakipagkamay sa mga anak ng mga taga-ibang lupa, nakipagkamay. Kaya sila pinabayaan ng Diyos Nawala ang Diyos. Humiwalay ang Diyos sa kanila. Dahil nakipagkamay daw sila sa mga anak ng taga-ibang lupa. Ibig sabihin nakipagkamay, nakipagkaisa, nakipagkasundo. Dapat anak ka ng Diyos, hiwalay ka. Huwag ka makipagkaisa sa mga taong hindi naglilingkod sa malapay noon. Amen? Dapat ang kasama mo, doon ka makipagkamay sa mga naglilingkod. Sa tunay na anak ng Diyos, doon ka makipagkaisa. Diba? So praise the Lord. Doon tayo makipagkaisa. Doon tayo makipagkasundo sa mga totoong naglilingkod ng Diyos. Naglilingkod sa malapit. Verse 7. The land, ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto, ni walang wakas ang kanilang mga kayamanan. Ang kanilang namang lupain ay puno ng mga kabayo, ni walang katapusang bilang ang kanilang mga karo. Ayan, mga tao kasi sa sanlibutan na mahal, nabubuhay lamang para sa mga bagay na material. Dapat hindi tayo ganon. Mataas ang ating panuntunan,
Amen? Sanlibutan, mga unbelievers, they live for themselves. They live to acquire wealth for their future. Laging sinasabi naman ng pastor, hindi mo na kailangan sambahin ang mga bagay na material. Sambahin mo lang ng Diyos sa totoo, kusang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Amen, mga tapututan nila, mga kapatiran natin, pinagpala na malapay, no? Pinagpala. Kahit undergraduate, na mahal, ginawang director, gano'n ang Diyos. Basta matuwid ka, mainit ka naglilingkod, tuloy ka, nagpupuri, isang araw itataas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayan. Sa mga sanlibutan, yan ang kanilang buhay. Gusto nila magkaroon ng power, influence. Ganyan. Pero anak ng Diyos, ibang panuntunan natin. Ang ating panuntunan ay maglingkod ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Mas mahalaga sa atin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa mga bagay sa mundo na ito. Dapat makuha natin ang mind at puso ng mahal na Panginoon. Hindi sa galit kung mayroon ka pagpapala. Gusto niya marami ka pagpapala, pero dapat yung pagpapala na nasa iyo ay ayon sa pagsunod mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah! Ano ba sabi dyan? Verse 8. The land also is full of idols. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Verse 9. At ang taong hamak ay yumuyuko at ang mataas na tao ay nabababa. Kaya't huwag mo silang patawarin. Huwag mo patawarin sila. Huwag daw patawarin. Bakit? Lahat ng tao, mayaman, mahirap, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po ang ibig sabihin. Lahat sila yumuko, sumamba sa Diyos-Diyosan. At yan ang gusto ni Satanas. Yan ang gusto ng Antichrist sa panahon natin. Susunod ka sa Kanya. Sasamba ka sa Kanyang system. Yan ang gusto niya. Para mapahama ka. Kaya, we know the Word of God. Do not worship the mark of the beast. Do not receive the mark of the beast. Do not worship the beast. Do not believe the system of Antichrist. Isa lang ang luluhuran mo. Isa lang ang susundin mo. Si Jesus Christ. Siya lang ang makapangyarihan. Siya ang nagligtas sa iyo. Siya ang may-ari ng buhay na walang hanggan. Siya lang ang susundin. Kahit napahirapan ka, do not take the mark of the beast. Hindi ka dapat susunod. Dahil iba ang tatak mo. Ang tatak mo ay selyo ng banal na Espiritu. Yung tatak mo ay Holy Spirit. Hindi ka taga-lupa, taga-langit ka. Hindi ka taga-mundo, taga-langit ka. Iba ang panuntunan mo. Do not follow and worship the beast. Yan malinaw sa Biblia. Huwag kang yuyuko. Ibig sabihin, huwag kang susunod sa mga sistema ng Antichrist in the last days. Anak ka ng Diyos, huwag mong kalimutan yan. Huwag ka matakot. Hindi ka gugutumin ng Diyos. Huwag ka matakot. Just go and follow the Lord no matter what. Kahit ano mangyari, sundin mo ang kalooban ng ating malapit. Ang sabi namin sa Biblia, follow Him unto death, and He will give you the crown of life. Sabi naman na no? Sundin mo ko hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Diba? Pero pag sundin mo ang tinuturo natin mga pastor na malakas ang faith mo, lagi ka nagpupuri, hindi ka kaya galawin, hindi ka kaya patayin ng mga demonyo, hindi kaya. Isang rebuke mo lang, matutupok sila lahat. In the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Mga kapatiran natin, sa mga trabaho,
Sila lang ang hindi na lagyan ng mga gusto ipalagay ngayon. Pero, kahabagan ng Pinoon, hindi sila nagkasakit. Bakit? Ang ating mga Pinoon, ang iyong protector. Amen? Our Lord Jesus Christ is the greatest healer, the greatest physician. Magpuri ka lang, magpasalamat ka, sumamba ka, gagaling ka, tutugunin ang panalangin. Malinaw sa masulatan. Mahal, may sakripisyo kaunti ang malilingkod, pero ang bunga, ang dulo ay tagumpay, pagpapala, plus buhay na wala hanggan. Ang mga matuwid ay usigin, sabi ng Biblia, ngunit sila ay magtatagumpay. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Matthew chapter 5, verse 13. Bago yan, ang sabi sa verse 9 ng ito, lahat sila ay yumuyoko. Kaya sabi ng propeta na nalangin, huwag mo silang patawarin. Galit ang Diyos sa mga yumuyoko, sa mga hindi dapat yukuan. Galit ang mahal na Panginoon sa mga sumusunod sa hindi naman dapat sundin. Ang sabi niyan, kaya't huwag mong patawarin sila. Anak ka na ng Diyos. Alam mo ng katotohanan, isa lang ang susundin mo. Kahit ano mangyari, isa lang ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Ganyan dapat ang paglilingkod natin. At ganyan ang tinuro natin mga pastor. At alam ko, ganyan tayo lahat. Kaya nga nandito tayo. Kahit na may mga problema sa mundo, nandito tayo. Bakit? Alam natin na ang Diyos lang ang kaya magligtas sa mga buhay natin. Matthew 5:13, pakibasa. Sa libro, sa Mateo, Kapitulo 5, ang verse ay 13. Ganito po ang sinasabi. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mga kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Amen. Amen. Tayo pa daw yung asin. Tayo po yung asin tinutukoy. Mga Kristiyano, asin daw tayo. Asin. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat. Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tayo po yung asin. Ang asin po ay the number one preservative. Taga-preserve yan. Bumili ka ng isda o karne, ibabad mo sa asin, kahit ilang buwan yan, hindi yan mabubulok. Kasi asin. Pinipreserve niya yung mga bagay na nasisira. So ganun tayo. We are the salt of the earth. Tayo mo tagpe-preserve. Kaya nga, habang nandito tayo, hindi po lubusan na nagkugulo ang mundo. Hindi po lubusan makagalaw ang Antikristo dahil we are the salt of the earth. Tayo tagag-preserve. Hindi siya masyado makapenetrate yung kaaway. Pero pag alis natin dito, wala nang asin, gulo ang buong mundo. Wawasakin ng kaaway. Amen? We are the salt of the earth. Tayo ang asin. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Ilaw at asin. Ilaw, nakikita sa atin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So praise the Lord. Nakikita. Pag tayo'y nagkakatipon, at ito ang iniibig natin sa lahat ng panahon, nung tayo'y nagkakaisa, sumasamba. Ito ang lugar na ating kinaluluguran. Masayang-masaya tayo pag tayo'y nagkakaisa, sumasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Naramdaman natin ang matamis na presensya ng Diyos. Aanhin mo yung mga magandang katedral, may condition ng mga sambahan. Kung wala naman ang presensya ng Diyos, di bali na medyo mainit, basta nandoon ang kabayarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
Di bali na napapatakan ka ng tulo ng ulan, basta naramdaman mo ang presensya ng ating Manong. Mayroong milyonaryong evangelist from America. Ay, nakilala ko yung personal, napakalaking tao, evangelist. Milyonaryo sa Amerika, ano nangyari? Pumunta ng Baguio City, doon sa Benguet, nakita ko mismo yung shopping nila doon. Nangaral ng Ebanghelyo. Anong kinakain, minamahal? Kamote. Milyonaryo sa Amerika, nagpatayo ng simbahan, naghayo doon sa Benguet. Nakita ko mismo yung shopping nila, doon sa may bundok. Ang kinakain ng Amerikanong milyonaryo sa Amerika, iniwanan yung kayang kayamanan sa Amerika, naghayo dito sa Pilipinas, ang kinakain, kamoteng kahoy. So makikita natin, gaano kahalaga ang kaligtasan ng tao. Baliwala yung mga bagay dito. Baliwala yan. Huwag mo ibigin yan, mga bagay dito. Huwag mo ilagay ang puso mo dyan. Maglingkod ka lang. Bahala ang Diyos, hindi ka pababayaan. Amen? Yan ang sekreto. Pag sinunod mo kalooban ng Panginoon, lalo kang hahabulin na maraming pagpapala. Amen? Pero pag iniwanan mo ang kalooban ng Diyos, hinabol mo pagpapala, madidisgrasya ang iyong kaligtasan. Baka manlamig ka. At kasunod dyan, pati pagpapala mo, mawala. Maraming gaya nangyari, nakilala ko noong araw. Mga kapatiran natin. Sinabi na ito mga pastor, pag pinagpala kayo, huwag niyong mabaguhin ang inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dapat mainit ka pa rin kahit pinagpapala ka na. Hindi na babago. May kapatiran tayo na grabe na pinagpala na. Milyon-milyon ng assets, nagsimula sa walang pamasahe. Noong pinagpapala na, sabi naman ng pastor, kapatid, mag-fasting ka palagi, lagi ka magpure. Hindi na sinunod. Paggawain, nandun siya sa silikod, nandun sa kayang Mercedes-Benz na air condition, hindi siya lumalabas. Totoo yan. Kilala ko yung mga kapatid na yan noong araw. Sabi ng pastor, ang bili man ng pastor, lagi ka magpuri kapatid, lagi ka mag-fasting. Anong purpose? Bakit sinasabi ng pastor? Para ang mind mo hindi mapunta doon sa pagpapala mo. Amen? Hindi siya sumunod. Doon siya sa air condition na kanyang sasakyan, hindi siya lumalabas. Dati-rati nung nasa pagsubok ko, nasa harapan, nung pinagpapala na, doon sa pinakadulo, pinakamalayo. Ano nangyari? Nawala yung pagpapala. Pati paglilingkod nawala. Sabi ng Biblia, believe His prophet and you shall prosper. Paniwalaan mo yung propeta at ikaw ay pagpapalain. Plus, buhay na walang hanggan. Amen? Yung ating pinag-aralan dito, yan ay nirepeat lamang natin yung pinangaral ating mga pastor. Na ang kaligtasan mo, huwag mo ipagpalit sa mga bagay dito na nakikita. Hindi masama magkaroon ka ng mga bagay na material. Pero tandaan mo, ang material na yan ay pwedeng mitsa ng kaligtasan. Pwede yan dahilan para manlamig ka. Kaya, kung matalino ka, kung wise ka, pag pinagpapala ka, lalo kang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen! Ang dami natin kapatiran dito, pinagpapala, ang dami. Pero, lalo silang mainit. Yan ang wise. Amen? Yan ang matalino. Habang pinagpapala, lalong nag-iinit sa paglilingkod sa mahal. Yan ang matatalinong anak ng Diyos. At yan ang tinuro ng totoong padala ng Diyos ating mga pastor. Nandito ka na sa katotohanan. Matinding biyaya ang natanggap natin lahat na mahal. Naghihintay lamang tayo sa pagbabalik, mahal na Panginoon. May mga problema pa rito sa mundo. Isang araw, maghahari ang Antikristo. Lahat kukontrolin. Lahat ng bagay, kukontrolin nila. At pag wala kang tatak, hindi ka na makabili ng pagkain. May sasakyan ka, hindi ka na makabili ng gasolina. Hindi ka na makabili ng mga gas, diesel, hindi ka na makabili. Hindi ka na makakatravel. Yan ay unti-unti nangyayari ngayon. Anong ibig sabihin yan?
anytime, magsasama-sama na tayo at sasalubong sa ating malapit. Kaya kayo na mainit, kayo na nagpapatuloy, lumalayo sa kasalanan, hindi masama magkaroon ka ng mga pagpapala. Gusto ng Diyos mayroon ka dyan, pero huwag mo ilagay ang puso mo dyan. Lagi kang magsasamba. Kung araw ng panambahan, nandito ka. Yan ang mga wise na anak ng Diyos. Sino yan? Kayo. Di ba? Sa Biblia, mayroong mga wise virgins and foolish virgins. Di ba? Mayroong talinhaga, mayroong 5 mangmang, may 5 matalino. Ano yung 5 mangmang? Naubusan ng langis. Kaya pagbalik ng Panginoon, hindi sila nakasama sa rapture. Nandiyan sa Biblia, nakasulat yan. Yung matalino, maraming langis. Kaya pagbalik ng Panginoon, sila'y nakahanda at pumasok doon sa langit. Ano ibig sabihin ng langis sa Biblia? Sacrifices and Holy Spirit. Pag sinabing langis, mga sakripisyo at Holy Spirit. Kasi pag marami kang sakripisyo, malapit sa iyo ang Holy Spirit. Lagi kang napupusbos ng Espiritu. Pag lagi kang may sakripisyo, sakripisyo ng pagtatapat, sakripisyo ng pagpupuri, sakripisyo ng mga pagsubok, hindi ka sumusuko, malapit sa iyo. Lagi kang puno ng Holy Spirit. Kahit inaaway ka na, kahit na nagarabyado ka na, kahit na sinusubok ka, kahit inuusig ka, tuloy ka, marami kang langis. The Christian journey, serving the Lord is a total sacrifice. You have to forsake something. Meron kang iiwanan pag gusto mo maging kalugod-lugod sa malapit. Ano yung iiwanan mo? Kasalanan. Mga bagay na hindi nakalugod sa malapit noon, iwanan mo. Pero ang kapalit naman yan, kaligayahan na walang katapusan. Habang tinatawagan natin ating mga sa ating mga webcast viewers, we are in the end times. Pakanasain mo yung lagi kang makasama sa pagsamba. Yan ang pakasain mo. This is the safest place in the world. Pinakaligtas na lugar sa mundo, walang iba, ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ano man mangyari sa mundo, dito ka tatakbo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nandito ang power ng Diyos. Nandito ang prophet ng Diyos sa ating mga pastor. Walang pwede manakit sa'yo pag nandito ka sa tunay na gawain ng ating malapit. Habang tayo The goodness of God, Sir Ajay, in Tagalog. Ginawit kanina, Tagalog. Awitin habang tayo mawit. Mga baguhan, tanggapin natin mga Pinoon. Webcast viewers, ngayon na nakatune in, tanggapin natin mga Pinoon. Sa aking pagmumula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti sa gitna ng kadaliman, ika'y aking kaibigan, O Jesus, aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pagbuhay. Ika'y
Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pagbuhay. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa pagbuhay. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pagbuhay. Ika'y mabuti magpakailanman Jesus! hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko Jesus! ang Hallelujah! kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pagbuhay. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Palakpakan natin ating Panginoon. Bigay natin ang papuri ang ating maravilisa. Na nagligtas sa atin. Ang umibig sa atin lahat. Hallelujah. Ang umawag sa atin. Hallelujah. Hindi tayo binabayaan na ating Panginoon. Ah, Ginoon naman, Jesus. God, hallelujah! Thank you, Lord. Thank you for the receive. Thank you, love and mercy and compassion. Hallelujah. The receive. Hindi kailanman binabayaan ang anak ng Diyos. Hallelujah, my Jesus. Pinagpala kayo natin Panginoon. Mayroon po mga bisita, mga baguhan. Bago tayo manalangin, tanggapin niyo natin mga Pinosos ngayon lang nakadalo. Mga webcast viewers, mga baguhan.
Sundin ninyo ang panalangin sa pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Gusto nyo maligtas sa mga mangyayari sa mundo na ito? Maraming mga napapahamak. Gusto mo maligtas? Isa lang ang gagawin mo. Tanggapin mo ang maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo may buting balita ng ating mahal na Panginoon, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Yan po Ebanghelyo. Kaya ang dugo na banal na nabuho sa krus, yan ang naglinis sa iyong kasalanan. Maniwala ka dyan. Yan ang unang. Believe the gospel. Ikalawa, kailangan ng tao ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mga may sakit, may problema ngayon, mamaya pabautismo kayo. Pag-ahon nyo, magaling na kayo. Lutas ang problema niyo. Ganyan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Sundin mo ang panalangin. Ngayon lang nakadalo. The first time, first comer, mga newcomers, sundin niyo ang panalangin galing sa inyong mga puso. Dakila nga masalangit, sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus, ako po'y naniniwala, mahal na Panginoon, sa inyong Ebanghelyo, na ikaw ang Diyos ng katawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, linisin mo po ang aking puso na marumi sa kasalanan, sa magitan niyong banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako nang dahil sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoon Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at tahanan ng aking buhay. Isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo ako sa na aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailan pa man. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, ang tumanggap sa inyo sa hapong ito. Isulat niyo kailang papalasat ng buhay. Patawarin mo sila. So nang dahil mga pastor, ganyan niyo po silang tunay na Kristiyano. Isa na sa puso sa gawain katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samantalangin. Amen and amen and amen. Hallelujah! Lahat na may sakit, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Mga baguhan, mga Wikas viewers na gustong gumaling sa sakit, COVID, kahit anong klaseng sakit mo COVID, pumunta ka rito. Mabautismohan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, pag-ahon mo, magaling ka na. Hallelujah! Lahat ng sakit, ilagay mga kamay sa ulo ninyo. Lahat ng may problema, taas ng dalawang kamay. Walang imposible sa mga Panginoon. Buhay ang Diyos. Basta may panampalataya ka, lahat ng bagay, oo, para sa'yo. Opo, malapin ni Suso, ng dalangin aming ginagalang, Pastor, Evangelist Wildes Stradalmeta. Pagalingin niyo po lahat na may sakit sa hapong ito, aming manahal kapatiran, mga webcast viewers, mga baguhan, ano man kalang karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, COVID, pagalingin mo sila sa Panginoon. May mga problema sa hanap buhay, panalapi, mga mabigat na pagsubok, ikaw maglutas sa kanang pagsubok. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat na gawa ng kaaway, demonyo na cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, mga kahirapan, mga problema, lumalutas ka, gumaling ka sakit, gumaling ka ngayon din, sa pangalan ni Jesus, demons of sickness, I command you in Jesus' name. Kasaw, right now, in the name of Jesus. Mga kahirapan, lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Sickness, be healed in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Naniwala ba kayo? Magaling na kayo. Nung nagpala kayo, taas ang kamay, naniwala. Lahat ng taas ang kamay, lutas na ang problema mo. Hallelujah! Magpuni tayo 3 beses. Sumigaw, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihan natin mga piano, makaupo muna tayo sandali. God bless you na mahal at mayroon po tayong special offering bago po tayo dumako sa ating mga announcement. Special offering dahil yung gilid po natin, naglagay tayo ng extension dyan dahil po masikip na po dito. Meron tayo extension, ginawang extension na bubong dyan na mahal. Yan po ay di pa masyado tapos. Yan at hanggang sa harap lalagyan pa natin ng bubong yung harap dahil tag-ulan para hindi po mababasa yung kapatiran natin sa labas yan ng chapel sa harap, pati sa gilid, in-extend po yan. Kaya
tayo po'y makipagkaisa, mas mapalad yung nagkakaloob kaysa tumatanggap, sabi ng sulatan. Kaya magbigay po tayo na may kagalakan sa puso natin. At siyang tak na bagay, pagpapalain kayo ng lubusan ng ating malapino. Panalangin natin, beloved Brother Orlando Magaling. Ayan, mayroon pa tayo mga offering cloth, na may mga extra pagpapala. Tumulong po tayo sa gawain ng ating malapino. Beloved Brother Orlando Magaling. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po, beloved OP. Mga minamahal tayo, magkaisang manalangin para sa ating pagkakalap ng special offering. Mapagpala po namin ang mga Diyos ng makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon Jesus. So, nadalaan po namin beloved Honorable Pastor, Will Cesar Romita, minsan ang pamamapanon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat, maging sa mga pagpapala at biyaya. At narito po ang iyong mga anak. Tanggapin mo po, basbasan mo po, langisan mo po ang bawat ipagkakaloob namin mga special offering upang sa gayon ay patuloy na magamit mainam sa ministeryong ito. Mga panon sa bawat na sa nagkaloob, patuloy mo po ang pagpalain. Ito po ang samot na lang namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, lang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan ng ating mga Pinos. God bless you so much. Tuloy-tuloy po ang ating panambahan, ating live streaming. Tuloy-tuloy po yan. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon ng alas 5, ating overnight prayer. Tuwing Biyernes, alas 10 ng gabi, 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Then, tuwing Linggo, alas 9 po ang umpisa ng gawin natin hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. Minamahal, alam naman po natin ang mundo ngayon, andyan na po yung Antichrist, gusto na maghari. Kaya isa lang ibig sabihin niyan, babalik na ang ating mga Pinoon.
Natutupad po ang banal na sulatan. Kaya mainit po tayo, lagi po tayo magsamba. Yan ang binibili natin mga pastor. Kung maaari, hindi tayo absent, dinamahal. Dahil we are in the last days. Kaya, dinamahal, patuloy po tayong mainit na maglilingkod sa Malapihan. God bless you so much. San Ildefonso, tuwing gawain natin sa San Ildefonso, Bulacan, may gawain tayo ngayon doon, alas 10, kanina umpisa din. Pag Martes, alauna ng hapon ng alas 6. God bless you so much. We love you in the Lord. Minamahal tayo. Dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved, Brother Jaime, Elder Brother Jaime Magaling, Brother Jaime Di Maapi, sa ating pansamantalang pagmahiwalay. Tayo tumayo na minamahal sa ating closing prayer. Beloved, Brother Jaime. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Obi. Opo, mambanal, makapangyarihan sa lahat. Sa unat panalangin na aming magulang sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon Hesus Kristo, sa iyong nilakas na salita na dinamangaral sa maghapong ito, na naging kalakasan ng panampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po, nagbigay ng mga ikapo sa mga kapatiran. Pag-ingatan mo ang bawat isa sa pangalan mo. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. We love you so much. Our dear Jesus loves you more. Sa lahat po magpapalehans, punta po sa harapan. Sa lahat po gusto magpalehans po, punta po sa harapan. Magsapigsisi po ang bawat isa. Formation po tayo. Lahat po ng kapalehans. I can see